Kung may isang bagay na hindi nawala sa kanto ng Barangay San Roque, kahit pa nagpalit-palit ang mga tarpaulin at mukha ng mga opisyal, iyon ay ang amoy ng uling na bagong sindi at ang tunog ng tusok na tumatama sa lata, tik, 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 sa bawat hapon na papalubog ang araw. Doon nakapwesto si Aling Celia Manansala, 63 taong gulang, payat na tila hinulma ng mahabang pagtitinda at mahabang pagtiis at laging may panyo sa balikat. Ang karito niya, luma, may kalawang at may gulong na palaging kinakabahan sa bawat lubak ay parang ekstensyon ng katawan niya. Hindi ito bago, hindi ito maganda, pero ito ang bumuhay sa kanya mula nang mawala ang asawa niyang si Mang Nilo at ito ang nagpatuloy sa kanilang pangarap na mapagtapos ang apo niyang si Lira. Sa unang araw ng linggo, maagang maaga pa lang, tumutunog na ang kalansing ng bote sa kariton habang inaayos ni Aling Celia ang mga rekado, suka, toyo, sibuyas, sili at isang maliit na garapon ng sikretong sausawan na minanaraw niya sa nanay niya. Sa gilid, nakasalansan ng mga sako ng uling na pinagtitipid niya. Hindi pwedeng masayang kahit isang piraso. Lira, ayusin mo na yung apron mo. Huwag mong kalimutan yung ID mo sa school. Paalala ni Aling Celia habang pinupunasan ang kahoy na hawakan ng kariton. Opo la, sagot ni Lira, suot ang puting blouse na bahagyang kupas at palda na inayos pa niya sa tahi kagabi. May backpack siyang hindi brand new, pero mainat ang pagkakatupi ng mga libro sa loob. Sa mukha niya, may determinasyon na pilit tinatakpan ang pagod. Magpahinga ka rin la, ako na lang mamaya sa hapon, dagdag ni Lira, pero alam nilang pareho na hindi ganoon kadali. Ngumiti lang si Aling Celia. Ay, kaya ko pa. Saka ibang benta kapag ako ang humawak ng uling. Alam mo naman, may tamang init yan. Kapag masyadong mataas, sunog. Kapag masyadong mahina, hilaw. Pareho tayong mapapagalitan. Umiling si Lira, natatawa, pero sa likod ng ngiti niya may lungkot na hindi niya maipakita dahil alam niyang ang totoo, hindi nang kaya pa ng matanda. Ramdam niyang tuwing gabi, tumitigil si Aling Celia sa paghinga, napapaupo sa gilid ng kama at humihigpit ang hawak sa dibdib. Ngunit kapag tinatanong ni Lira, iisa lang ang sagot. Hangin lang yan, pagod lang. Sa kanto, isa-isang dumarating ang mga tao. Si Mang Doro Pineda, tricycle driver na laging may dalang kwento mula terminal ang unang suki. Nakasando, pawis na pawis at may panyo rin sa leeg. Aling Celia, yung paborito ko 2 balon-balonan, isang isaw, extra sili. Malakas niyang bati habang inaalis ang helmet. Naku Mang Doro, parang araw-araw na lang extra sili ha. Baka sa susunod, ikaw na yung sili, biro ni Aling Celia. Tumawa si Mang Doro. Basta wag lang akong maging kapitan dito la, baka pati sili ipagbabawal. Napatingin si Lira kay Mang Doro, may pag-iingat sa ngiti. Alam niyang may tinutukoy iyon. Sa kabilang ilid naman, si Aling Luning, tindera ng gulay sa palengke. Lumapit dala ang maliit na supot ng sibuyas na mura. O Celia, dagdagan mo yung sausawan mo. Sariwa yan, galing Baguio. Pambili mo na lang ng uling ang natipid mo. Bulong ni Aling Luning na parang hindi ayaw marinig ng iba. Ay, Aling Luning, sobra na yan. Kanina ka pa nagbibigay. Mahina ring sagot ni Aling Celia pero tinanggap pa rin niya. Sa ganitong buhay, ang pagtanggi minsan ay pag-aaksaya sa kabutihang loob. Sa waiting shed sa tapat, nakaupo si Kuya Natan, kargador sa palengke na may bitbit na lumang payong kahit hindi umuulan. Kuya, bili ka muna bago ka magbuhat. Kapag may extra ako Lira, hintayin ko muna kung may magpapakarga. Kapag wala, baka kayo pa ang maubusan, sagot ni Kuya Natan. Pilit tumatawa pero halata sa mata ang pag-aalala. Marami sa kanila rito ay nabubuhay sa baka bukas at baka mamaya. At sa bandang hapon, minsan dumarating si Teacher Clarice Ibarra, public school teacher ni Lira, bitbit ang makapal na folder at chalk dust sa palad. Good afternoon, Aling Celia. Magalang niyang bati. Good afternoon, Ma'am Clarice. Kumain po muna kayo, kahit isa lang.
alok ng matanda. Bawal ako sa masyadang maanhang, sagot ni Teacher Clarice, ngumiti. Pero bibili ako para suportahan kayo. Lira ha, huwag kang papalya sa quiz bukas. Opo ma'am, mabilis na sagot ni Lira at sa loob-loob niya, iyon ang klaseng pagod na gusto niyang maramdaman. Pagod sa pag-aaral, hindi sa takot na baka wala silang makain. Ganoon umiikot ang mga araw, pero sa ilalim ng normal na ikot ng buhay, may unti-unting bumibigat na anino. Ang pangalan nito, Kapitan Tadeo Barameda. Hindi siya laging nakikita sa kanto, pero ramdam siya sa bawat bagong patakaran at bawat takot ng mga tao. Kapitan si Tadeo na mahilig magpatawag ng meeting, mahilig magpa-picture at mahilig magsalita na parang utang ng barangay ang lahat ng ginagawa niya. Disiplina, kaayusan, modernisasyon. Paulit-ulit niyang sigaw sa mikropono tuwing may programa sa plaza. At tuwing may programa, laging nandyan ang kanang kamay niyang tanod, si June Abad. Malapad ang balikat, mabilis ang tingin, at mabigat ang boses na parang laging may utos. Isang hapon, habang abala si Aling Celia sa pag-ihaw, huminto sa tapat nila ang motorsiklo ng tanod. Bumaba si June Abad, may hawak na clipboard. "Oh, Aling Celia," bungad niya, walang pagbati. "Nandito na naman kayo sa bawal." Hindi agad nakasagot si Aling Celia. Pinatay niya muna ang hangin ng pamaypay at hininaan ng apoy. "Tanod June, dito po kami lagi. Hindi naman kami nakaharang, sa gilid lang po." Mahinahon niyang sagot. "Nagbabago ang patakaran. May order si Kap," sabi ni June. Tumingin sa kariton na parang sinusukat kung gaano kadaling itulak. "Kailangan niyong pumirma sa relocation list. Ililipat kayo." Napakunot noo si Lira. "Saan po kami ililipat?" "Tapat ng lumang bodega, doon sa likod ng kanal," sagot ni June na parang wala lang. "Pero wala pong tao doon," mabilis na sabi ni Lira. "Paano po kami kikita?" Bumaling si June kay Lira, nangilid ang mata. "Hoy, bata, huwag kang sumasagot-sagot. Huwag kang parang mas marunong pa sa amin." Hinawakan ni Aling Celia ang braso ni Lira, pigil. "Pasensya na po, Tanod. Nag-aalala lang po. Paano po yung mga suki namin? Dito po kami kilala." "Kilala kayo? Illegal vendor kayo," malamig na sagot ni June. "Pirmahan nyo. Kung hindi, sasabay kayo sa clearing." Sumikip ang dibdib ni Aling Celia, hindi lang sa sakit kundi sa hiya. Ramdam niyang nakatingin ng mga tao. Si Mang Doro, si Aling Luning, si Kuya Nathan, lahat tumihimik dahil kilala nila ang tono ng banta. "Tanod June," singit ni Mang Doro lumapit ng dahan-dahan. "Wala namang masamang ginagawa si Aling Celia, nagbebenta lang, malinis pa yan." Tumingin si June kay Mang Doro, parang gustong sagutin ng pabalang pero pinigilan niya. "Ikaw Mang Doro, tricycle driver ka lang. Huwag kang makialam, lahat tayo may sinusunod." Nagdilim ang mukha ni Mang Doro pero umurong siya. Hindi dahil duwag kundi dahil alam niyang kapag lumaban, mas lalala para kay Aling Celia. Huminga ng malalim ang matanda. "Tanod June, pwede po bang pakiusap? Sumusunod po kami sa oras, hindi po kami nagkakalat. Kung gusto niyo po, mag-aambag po ako sa clean up, pero huwag niyo naman po kaming ilayo sa tao." Saglit na tumigil si June, parang may konting pag-aalinlangan, pero biglang tumunog ang phone niya. Tinignan niya at lalo siyang tumigas. "Hindi na pakiusap to, Aling Celia. Utos to," sabi niya. Inilapag niya ang papel sa gilid ng kariton at iniabot ang ballpen. "Pirma." Hindi agad pumirma si Aling Celia. Hindi dahil ayaw niyang sumunod, kundi dahil alam niya ang ibig sabihin ng pagpirma. Ito na ang simula ng pagkawala ng lahat. Naramdaman niya ang kamay ni Lira na nanginginig sa tabi niya. Nakita niya rin si Aling Luning na nakalunok at si Teacher Clarice na karating lang napahantu sa kabilang sidewalk, nakamasid. "Lola, wag na po, baka..." "Anak," mahinang bulbul rin ni Aling Celia. "Kung pipirma tayo, saan tayo pupulutin?" Nagtagpo ang mga mata nila. Sa simpleng sandaling iyon, lumitaw ang tunay na problema ng buhay nila. Hindi lang gutom, hindi lang pera, kundi ang pakiramdam na lagi kang may utang na takot sa kapangyarihan. Sa dulo ng kanto, may dumaan na kotse na may sticker ng barangay. Saglit itong huminto at sa bintana, nasilayan nila ang isang taong nakapolo,
May ngiting kumpante, si Olan Rivas, may-ari ng bagong kiosk na madalas ipagmayabang na may permit. Napadikit ang panga ni Lira. Kita nyo la? Siya, hindi sinisita. Tahimik si Aling Celia. Hindi niya alam ang buong laro, pero alam niyang pakiramdam na may pinipili. Kinuha niya ang ballpen, pero imbis na pirmahan agad, ipinatong niya muna sa papel at tumingin kay June Abad. "Tanod John, bigyan niyo lang po ako ng 1 linggo. 1 linggo lang po. May ipon po akong hinihintay. May bayarin si Lira sa school. Walang 1 linggo." Putol ni June, biglang tumaas ang boses. "Kapag hindi ka pumirma, isasama ka sa listahan ng pasaway." Muli, tumahimik ang paligid. At doon sa harap ng kariton na parang maliit na mundo nila, unti-unting naramdaman ni Aling Celia ang paninikip ng dibdib. Hindi pa ito ang pagsabog, pero ito ang unang pag-ipit ng buhay sa kanya. Parang may kamay na dahan-dahang umiikot sa leeg ng kabuhayan nila. Sa likod ng katahimikan, narinig niya ang mahina pero matagag na boses ni Teacher Clarice na lumapit. "Tanod June, mahinahon pero matalas. May memo ba kayo na nakasulat? Maaari ko bang makita kung saan nakasaad ang relocation area at ang legal basis?" Napalingon si June na parang nabigla. "Ma'am, wag na po kayong makialam. Barangay matter to." "Barangay matter nga, kaya dapat malinaw," sagot ni Teacher Clarice. "Hindi pwedeng basta papel lang. At saka estudyante ko si Lira. Kung may nangyayari rito na may banta, kailangan kong malaman." Saglit na nagbago ang ihip ng hangin sa kanto. Hindi pagulo, pero may pader na biglang tumayo. Isang tao na hindi natatakot magsalita. At sa sandaling iyon, kahit pagod, kahit masakit ang dibdib, nakaramdam si Aling Celia ng munting lakas. Hindi dahil may dumating na himala, wala pa, kundi dahil may mga taong nagigising sa paligid niya. Hindi pa nila alam kung gaano kalaki ang darating na unos. Ang alam lang ni Aling Celia habang nakatitig siya sa papel na hindi pa napipirmahan ay iisa. Kung hindi siya kikilos ngayon, bukas baka wala na siyang kariton na uuwian at wala na siyang kwentong maipapamana kay Lira. Hindi agad umalis si Tanod June Abad matapos sagutin ni Teacher Clarice ang tanong tungkol sa memo at legal basis. Sandali siyang napatigil na parang may biglang sumuntok sa hangin ng kanto. Hindi pisikal, kundi yung klase ng tanong na hindi niya sanay sagutin. Nakatingin siya sa papel sa ibabaw ng kariton, saka sa mukha ni Aling Celia at sa huli sa mata ni Teacher Clarice na hindi umiilag. "Ma'am, may memo yan. Ipapakita sa barangay hall," sagot ni June. Pilit kontrolado ang boses pero halata ang inis. "Hindi po namin dito dinadala yung mga dokumento. Kung ganun, mas mabuting huwag muna kayong magpapapirma dito. Dapat may oras silang basahin. Dapat may paliwanag. Hindi pwedeng banta." Napangisi si June. "Ma'am, wag na po kayong magturo dito. Sa school po kayong magturo." At dito, mahinahon pa rin si Teacher Clarice, tao rin sila. Nagbago ang timpla ng paligid. Si Mang Doro na kanina'y umurong, ngayon ay nakatayo na sa gilid na parang handang sumalo kung may mangyaring masama. Si Aling Luning, hawak ang supot ng gulay, nakapaling ang katawan na parang nakikipagbakbakan sa sarili. Gusto magsalita pero takot. Si Kuya Nathan sa waiting shed, hindi umalis pero mas tumindi ang tingin niya. Parang sinasabi ng mata niyang, "Naririto ako." Si Aling Celia nasa gitna, hindi sumagot. Dahil alam niyang kahit anong sabihin niya, ang gagamitin ni June ay lakas, hindi paliwanag. Naramdaman niya ang kamay ni Aling Lira sa braso niya, mahigpit, nanginginig. "O siya," sabi ni June, biglang dumura sa lupa sa gilid. "Bahala kayo, pero tandaan nyo, kasama kayo sa listahan ng pasaway." Kapag dumating ang clearing, wala nang usap-usap. Sumampas siya sa motorsiklo at umarangkada palayo. Iniwan ng usok at tensyon sa kanto. Huminga si Teacher Clarice ng malalim, saka lumingon kay Aling Celia. "Aling Celia, okay lang po ba kayo? Mukha po kayong nahihirapang huminga." Umiling si Aling Celia, pilit ngumiti. "Ay, hangin lang yan ma'am, pagod lang. Salamat po sa pagtayo sa amin." "Hindi po dapat kayong nag-iisa," sagot ni Teacher Clarice. Tumingin siya kay Lira. "Lira, pwede ba kitang makausap mamaya? Saglit lang pagkatapos mong magligpit." "Opo ma'am," sagot ni Lira, pero ang boses niya ay mas manipis kaysa dati.
Pag-alis ni June, nagbalik ang ingay ng kanto pero iba na. May mga bulungan na parang alon na hindi mo mapigilan. Ano ba yan? Si Kapitan kung umasta. Sabi ni Mang Doro habang numunguya. Parang kanya tong kalsada. May pinapapaboran kasi. Bulong ni Aling Luning tumingin sa paligid baka may makarinig. Yung kiosk ni Olan hindi man lang sinisita. Tahimik na tumanggo si Kuya Nathan. Dati di naman ganyan. Ngayon parang lahat may bayad. Kapag wala kang kapit, ikaw ang unang mawawala. Hindi sumabat si Aling Celia. Ang ginawa niya, tinapos ang pagbebenta kahit nanginginig ang tuhod. Sa bawat tusok na iniabot niya, iniisip niya ang listahang pasaway at ang salitang clearing. Sa buhay niya, alam niya ang ibig sabihin nun. Ipapakita nilang kaya kanilang burahin. Gabi na nang itulak nilang kariton pa uwi. May mga bata pang naglalaro sa kanto. May tumatawang lasing sa sari-sari store at may radyo sa loob ng bahay ni Pastor Eli na nagdarasal ng rosaryo. Sa labas, normal. Pero sa loob ni Lira, may buhawi. Sa maliit nilang bahay na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at hollow blocks, naroon si Tia Maris, kapatid ni Aling Celia, nakaupo sa monoblock, hinihingal. May plastik na supot ng gamot sa mesa. Anong oras na naman kayo umuwi? Reklamo ni Tia Maris pero mahina ang tono. Sabi ko sa iyo, Celia, huwag kang masyadong magpuyat. Ang dibdib mo. Hindi to oras ng sermon, ate. Sagot ni Aling Celia. Pero hindi galit, pagod nang. May problema tayo sa pwesto. Agad umangat ang kilay ni Tia Maris. Ay naku, yan na naman. Kapitan ba? Ayan Lira, di ba sabi ko sa inyo, lumapit na kayo sa barangay hall. Magmakaawa kayo, magbigay kayo kung ano. Hindi po dapat ganun, Tia. Putol ni Lira, napapatingin kay Teacher Clarice sa isip niya. Hindi po kami dapat magbigay para lang magtrabaho. Ganun ang mundo. Tumaas ang boses ni Tia Maris, saka biglang napahawak sa tiyan. Ay, ang ulo ko. Napatigil si Aling Celia. Ate, uminom ka na ba ng gamot? Umiling si Tia Maris, napangiwi. Naubos, wala akong pambili. Saka, kanina sa palengke parang nanginginig ako, nahilo ako. Doon unang sumiklab ang takot ni Lira, yung takot na may kasamang pagkapit sa hangin. Lumapit siya, hinawakan ng kamay ng tiyahin. Tia, anong nararamdaman niyo po? Parang nahuhulog yung mundo, sagot ni Tia Maris, tinatago ang luha. Celia, ayoko na, pagod na ako. Mabilis kumilos si Aling Celia, kahit siya mismo ay may paninikip. Kinuha niya ang lumang BP aparatos na bigay ng kapitbahay, sinukat ang presyon ni Tia Maris. Nang makita niya ang taas, hindi na siya nag-isip pa. Lira, tawagin mo si Mang Doro. Utos niya. Dali natin to sa ospital. Pero La, paano yung pera? Halos pabulong na tanong ni Lira, nanginginig. Tao muna, sagot ni Aling Celia. Hindi ka riton. Sa loob ng 10 minuto, naroon si Mang Doro, dala ang tricycle niya. Si Pastor Eli rin lumabas, may dalang tubig at konting barya. Pastor, sabi ni Aling Celia, pilit kalmado. Pasensya na po, baka pwede po. Walang pasensya, sagot ni Pastor Eli, matagagang boses. Diyan tayo nasisira, sa paghihingi ng tawad, sa paghihingi ng tulong. Halika, ihahatid ko kayo hanggang ER. Sa ospital, ang ilaw ay malamig at ang hangin ay mabigat. Habang nakahiga si Tia Maris sa stretcher, si Lia nakatayo sa gilid, hawak ang supot ng gamot habang si Aling Celia nakaupo sa upuang plastik, tila nauupos na kandila. Lumapit si Teacher Clarice, hindi pala umawi agad, nalaman niya kay Mang Doro at sumunod siya. Aling Celia, mahina ang tawag niya. Kumusta po? Ma'am, pasensya na po, nag-abala pa kayo. Sagot ni Aling Celia, nangingilig ang luha pero ayaw pumatak. Hindi po ito abala, sagot ni Teacher Clarice. Tumingin siya kay Lira. Lira, kailangan nating mag-usap. Lumabas sila sa hallway. Doon sa pagitan ng mga pasyenteng nakaupo at ng mga kamag-anak na nakasandal sa pader, ibinaba ni Teacher Clarice ang boses niya. Lira, tungkol sa ginawa ni Tano Jun kanina, hindi normal yung pagpipilit na pumirma agad. Sabi niya, may proseso dapat. May due notice, may delineation ng relocation area. Ma'am,
Paano po namin lalabanan? Halos mangiyak-ngiyak na tanong ni Lira. Wala po kami. Wala po kaming kilala. May kilala kayo, sagot ni Teacher Clarice. Tumingin sa mata niya. Kayo mismo. At may komunidad. At may ebidensya kung sisimulan natin. Napakunot noo si Lira. Ebidensya? Kanina may dashcam si Mang Doro, sagot ni Teacher Clarice. At may mga vendor na nakakita. Pero higit sa lahat, may pattern. Kapag may pattern, may kwento. Kapag may kwento, pwedeng ilaban. Hindi agad umimik si Lira. Sa loob ng dibdib niya, may halong hiya at galit. Ma'am, bakit po parang pinipili nila si Lola? Bakit po yung kiosk ni Ulan hindi sinisita? Marami akong naririnig, sagot ni Teacher Clarice. Maingat, pero hindi ako pwedeng magbintang ng walang hawak. Ang pwede nating gawin, mag-ipon ng datos, maglista ng dates, magtala ng mga nangyari, maghanap ng memo. Memo na sinasabi ni June? Tanong ni Lira. Oo, at kung totoo man, dagdag ni Teacher Clarice, dapat makita nating kung patas. Kung hindi, may paraan. Hindi lang sigaw, hindi lang away, may legal na proseso. Nang bumalik sila sa loob, nasalubong nila si Ate Vina Soriano, may-ari ng maliit na printing shop sa kanto, na dinalhan ng resibo at kopya ng ilang papel si Teacher Clarice. Ma'am Clarice, bulong ni Ate Vina, ito yung mga pina-photocopy sa akin nung isang araw. Akala ko modules pero parang purchase order, naka-letterhead ng barangay. Sumikip ang mukha ni Teacher Clarice. Saan mo nakuha to? May batang messenger si Kapitan, si Jomar, sagot ni Ate Vina. Sabi urgent, pero napansin ko may mga pirma na parang minadali, tsaka may listahan ng beneficiaries. Parang hindi tugma yung pangalan sa address. Napatingin si Lira sa papel. Hindi niya agad naintindihan ng lahat, pero naramdaman niya ang bigat. Ma'am, ibig sabihin po ba? Hindi pa natin masasabi, sagot ni Teacher Clarice. Nanginginig ang boses sa pagpigil. Pero ito ang simula ng pagtingin. Sa oras na iyon, tumunog ang phone ni Aling Celia. Isang text mula sa unknown number. May sulat po kayong iniwan sa lumang address, Law Office. Pakikuha bukas. Napatigil si Aling Celia. Parang may malamig na kamay na humawak sa batok niya. Kinuha niya ang phone. Binasa ulit, Law Office. Hindi niya sinabi agad kay Lira, pero nakita ni Teacher Clarice ang pamumutla niya. Aling Celia? Mahinang tanong ni Teacher Clarice. Dahan-dahang ipinasok ni Aling Celia ang phone sa bulsa ng saya niya. Tila ayaw bigyang pamalan ang takot at pag-asa. Wala yun, ma'am. Text lang. Pero sa loob ng dibdib niya, may lumang alaala na unti-unting bumabalik. Isang batang lalaking minsang pinakain niya sa kariton, umiiyak dahil wala siyang pamasahe, at nangakong babalik kapag nakatapos. Sa labas ng ospital, umihip ang hangin na may dalang alikabok. Sa barangay hall, malamang may mga papel na pipirmahan na naman. Sa kanto, may listahan ng pasaway na unti-unting humahaba. At sa maliit na pamilya ni Aling Celia, nagsisimula ng umikot ang panahon sa mas matalim na direksyon. Hindi na lang sila lalaban para kumita. Lalaban sila para manatiling may karapatang mabuhay sa lugar na matagal na nilang tinawag na kanila. Sa gabing iyon, hindi agad nakatulog si Lira. Naroon siya sa gilid ng kama, nakasandal sa dingding na may bitak. Hawak ang maliit na notebook na ginagamit niya sa school. Pero imbes na lessons ang isulat, petsa ang inilista niya. Kung anong oras dumating si Tanod June, anong sinabi, anong banta, sino ang nakakita. Sa kabilang kwarto, naririnig niya ang mahina at putol-putol na ubo ni Aling Celia. At sa sala, ang hingal ni Tia Maris na kakauwi lang sa ospital. May bagong reseta, pero walang kasiguraduhan kung kailan mabibili lahat. Lira, mahinang tawag ni Aling Celia mula sa kama. Tulog ka na, may klase ka pa bukas. Lumapit si Lira, pilit ngumiti. Sandali lang po, Lola, nagsusulat lang ako. Baka naman kung ano-ano na naman yan, sabi ng matanda. Halatang gustong magbiro pero hindi makabuo ng lakas. Hindi ka naman detective, hindi nakatawa si Lira. Kung hindi po tayo magtala, Lola, paano tayo maniniwala sa sarili natin kapag sinabi nilang wala silang ginawa? Napatigil si Aling Celia. Sa mata niya, may halong takot at paghangang hindi niya maamin.
Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ni Lira. "Anak, ayokong mapahamak ka," bulong niya. "Mas napapahamak po tayo kung tatahimik lang," sagot ni Lira. Mahina pero matatag. Kinabukasan, maagang maaga, dumaan si Lira sa lumang address na sinabi sa text. Isang maliit na bahay na dati nilang inuupahan bago sila lumipat matapos mamatay si Mang Nilo. Nandoon pa rin si Aling Tasing Bayani, ang bating may-ari. Nakaupo sa bangko at naglilinis ng bigas. "Lira, ikaw ba yan?" Gulat na bati ni Aling Tasing. "Ang laki mo na!" "Opo, Nay Tasing," sagot ni Lira, magalang. "May iniwan daw pong sulat, galing sa law office." Nang marinig iyon, biglang nag-iba ang tingin ng matanda. Parang may naalala siyang matagal nang nakabaon. "Ay, oo," sabi ni Aling Tasing, tumayo at pumasok. Ilang saglit, lumabas siya dala ang isang sobre na makapal, may pangalan ni Aling Celia sa harap. "Matagal na to, ilang beses kong gustong ipakuha sa inyo, pero hindi ko alam saan na kayo." Hinawakan ni Lira ang sobre. Naramdaman ang bigat nito. Sa baba, may letterhead, Monteverde and Associates. Pagdating niya sa school, dumiretso siya kay Teacher Clarice. Sa faculty room, ibinaba niya ang sobre sa mesa. Parang bomba. "Ma'am, ito po," sabi niya. Binasa ni Teacher Clarice ang letterhead at napasinghap. "Monteverde? Hindi ko po alam kung sino," sagot ni Lira. "Pero para po kay Lol." "Dalhin mo yan sa kanya," sabi ni Teacher Clarice, nangingilid ang mata. "At kung papayag siya, gusto kong mabasa rin natin. Baka may koneksyon sa pangako, sa kwento niya." Sa hapon, habang itinutulak ni Aling Celia ang kariton papunta sa pwesto, dala ni Lira ang sobre. Umuulan ng bahagya, yung klase ng ulan na parang nagdadalawang isip kung lalakas. Sa kanto, nandoon na naman ang mga suki, pero iba ang atmosphere, parang lahat nakikinig sa kalansing ng bawat hakbang. "Lol, may dumating pong sulat," sabi ni Lira. Iniabot ang sobre. Natigilan si Aling Celia. Parang biglang bumigat ang uling sa kariton. Tinignan niya ang pangalan niya sa sobre, saka ang letterhead. Napaurong ang hininga niya. "Buksan mo," utos niya. Pero ang boses niya ay hindi utos, pakiusap. Dahan-dahang binuksan ni Lira. Sa loob, may liham at isang business card. Attorney Leandro V. Monteverde. Hindi pa niya nababasa ang buong liham, pero si Aling Celia sa isang kisap mata, alam niya na. Si Leo," bulong niya, parang nagsalita sa hangin. "Yung batang..." "Lol, kilala niyo po?" tanong ni Lira. Hindi agad sumugot ang matanda. Umupo siya sa maliit na bangko sa tabi ng kariton. Hawak ang dibdib. Hindi dahil atake, kundi dahil biglang bumalik ang panahon. Ang batang lalaki na minsang dumating sa kariton niya, basa sa ulan, gutom at umiiyak dahil ninakawan ng pamasahe. Pinakain niya ng isaw at binigyan ng barya. Ang batang nangakong, "Kapag naging abogado ako, babalik ako, hahanapin ko kayo." "Anak," pabulong na sagot ni Aling Celia, "huwag ka munang magsabi kahit kanino. Basahin natin mamaya, tahimik lang." Bago pa man nila maunawaan ang kahulugan ng sulat, dumating ang mas mabigat na araw. 3 araw matapos ang sulat, nag-announce si Kapitan Tadeo sa plaza. Grand Clearing Operation. May tarpaulin, may banda, may nagvi-video. Parang fiesta, pero ang ipinagdarasaling ay pagtanggal ng kabuhayan ng mga taong tulad ni Aling Celia. Sa mismong araw ng clearing, maaga pa lang, ramdam na ng kanto ang kaba. May mga tanod na naglalakad na parang naghahanap ng masasagasaan. May truck na may logo ng barangay.
May dalawang lalaking nakauniporming utility na dala ang mga kahon at tali. Si Aling Celia, kahit nanginginig, nagtuloy pa rin sa pwesto. Hindi siya nagmatigas dahil matapang siya, kundi dahil wala siyang ibang pupuntahan. "Lol," bulong ni Aling Luning, lumapit dalang supot ng gulay. "Umuwi na muna kayo, sabi nila ngayon na yun." "Kung uuwi ako, bukas may pwesto pa ako," sagot ni Aling Celia, pilit na ngumiti. "Kung mawawala, mabuti nang makita ko kung paano." Dumating si Mang Doro, mas maaga kaysa dati. "Aling Celia, naka-on dashcam ko," bulong niya. "Kung may gagawin sila, may record." Tumango si Aling Celia, pero sa loob-loob niya, mas gusto niyang walang mangyaring dapat i-record. Si Lira naman, hindi pumasok sa school. Nantoon siya, nakatayo sa tabi ng kariton, hawak ang payong. Naroon din si Teacher Clarice, hindi naka-uniforme ng teacher, kundi simpleng blouse at slacks para hindi halatang authority, pero halatang hindi basta-basta. "Lira," sabi ni Teacher Clarice, "kung may mangyari, huwag kang magiging bayani. Ang importante, buhay kayo." "Opo ma'am," sagot ni Lira. Pero ang mata niya ay nakatutok sa dulo ng kalsada kung saan paparating ang mga tanod. At dumating nga sila. Una si June Abad, kasunod ang ilang tanod. Sa likod nila, si Kapitan Tadeo mismo, nakaputing polo, may hawak na mikropono at may kameraman na sumusunod. "Mga kabarangay!" sigaw ni Kapitan, malakas at masigla, parang nasa campaign rally. "Ngayong araw, sisimulan natin ang paglilinis ng ating barangay. Wala nang iligal, wala nang sagabal, para sa kaayusan." May ilan pang pumalakpak, yung mga natatakot din pero gustong magmukhang nakikisama. Lumapit si Kapitan sa kariton ni Aling Celia na parang sadyang pinili itong gawing entablado. "Ito," sabi niya, tinuturo ang kariton, "ang halimbawa ng pasaway. Ilang beses na naming pinaalawahanan, pero matigas. Kaya ngayon, ipapakita natin na walang sinasanto ang batas." "Kapitan," mahinang sabi ni Aling Celia. Lumapit, hawak ang panyo sa balikat. "Pakiusap po, dito po kami kumakain. Hindi po kami nakaharang. Kung relocation po, bigyan niyo po kami ng maayos na lugar." "Relocation?" natawang sagot ni Kapitan, nakatingin sa kamera. "Binigyan na nga kayo. Ayaw nyo. So ano, special treatment? Dahil matanda kayo? Hindi pwede yan." "Hindi po special," nanginginig na sagot ni Aling Celia. "Mabuhay lang po." Si Lira hindi na napigilan. "Kap, bakit po yung kiosk ni Olan Rivas hindi sinisita? Bakit kami lang?" Nagbago ang mukha ni Kapitan. Saglit na nawala ang ngiti. "Hoy bata, huwag kang sumagot-sagot. Anong alam mo?" Sumingit si Teacher Clarice. "Kapitan, may memo po ba kayo? At saka, ang due process?" "Ma'am, huwag po kayong makialam," putol ni June Abad. Lumapit ng mabilis. "Hindi po ito school." Hindi natakot si Teacher Clarice. Hindi rin ito gubat. Sa isang iglap, parang pumutok ang hangin. "June!" sigaw ni Kapitan, saka tumidin sa mga tauhan. "Simulan nyo na! Itabi nyo yan!" Dalawang utility ang lumapit. Hinila ang kariton. Si Aling Celia napasigaw, kumapit sa gilid. Si Lira sumugod, sinubukang hawakan ang hawak ng kariton. "Wag!" sigaw ni Lira. "Huwag niyong sirain!" Tinulak ni June Abad ang kariton. Natapon ang lata ng sausawan. Bumuho sa lupa ang toyo't suka. Ang mga tusok-tusok nagkalat. Sa paghabol ni Lira sa natumbang tray, nasugatan ang kamay niya sa matalim na lata. "Aray!" sigaw niya, pero hindi siya umatras. "Lira!" sigaw ni Aling Celia, nanginginig. Pilit lumapit pero hinawakan siya ni Mang Doro para hindi siya matumba. "Kapitan, tama na!" sigaw ni Mang Doro, nangingibabaw ang boses. "Kabuhayan yan!" Humarap si Kapitan sa kamera. Ngumiting pilit. "Kita nyo, ito ang mga humahadlang sa kaayusan. Kaya mahirap umunlad eh." Parang may kumukulong dugo sa katawan ni Lira. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, may dumating na lalaki na kasando, pawis na pawis, may dalang maliit na galon. Si Berto Gajero,
utility worker. Nakatingin sa kapitan na parang takot na takot siya. "Kap," bulong ni Berto, halos hindi marinig. "Tahimik," sagot ni kapitan, halos hindi rin marinig. Pero kitang-kita ni Teacher Clarice ang galaw ng labi. "Gawin mo." Nang makita ni Lira ang galon, namlamig ang batok niya. "Ano yan?" sigaw niya. Hindi siya sinagot. Hang sa hilidin, sinabyuyan ng gasolina ang gilid ng kariton. Amoy na amoy, matapang, nakakasulasok. "Kapitan!" sigaw ni Teacher Clarice, biglang lumapit. Hindi na ito clearing, krimen na ito. Pero huli na. Isang posporo, isang kisap, isang apoy. Sumiklab ang kariton na parang pinaso ang buong mundo ni Aling Celia. Nagliyab ang kahoy, kumapit sa tela, kumagat sa kalawang. Narinig ang pagputok ng lumang pintura, ang pag-iyak ng mga tao, at ang sigaw ni Lira na parang napunit ang lalamunan. "La!" sigaw ni Lira. Sinubukang lapitan pero hinila siya ni Mang Doro. "Wag! Masusunog ka!" sigaw ni Mang Doro. Si Aling Celia, nakatayo lang, tila hindi makagalaw. Sa mata niya, hindi lang kariton ang nasusunog, pati alaala ni Mang Nilo, pati pangarap nilang buhay. Napahawak siya sa dibdib, humigpit ang panyo sa kamay, at bumagsak ang tuhod. "Hangin, hangin," bulong niya. Pero hindi na hangin ito. Ito ang sakit na matagal niyang tinatago, ngayon ay sumabay sa apoy. "Ang balansya!" sigaw ni Pastor Eli na dumating na may dalang tubig. "Tawag kayo!" Si Teacher Clarice, nanginginig sa galit, tumawag sa phone. 911 o kung sino man, may arson dito, may nasusunog. Sa gitna ng kaguluhan, si Kapitan Tadeo, imbis na umurong, humarap sa kamera. "Aksidente yan, aksidente! Kita nyo, dahil iligal, delikado." Ngunit ang dashcam ni Mang Doro ay tuloy-tuloy. Ang mga mata ng mga tao ay tuloy-tuloy. At sa gilid ng kalsada, sa pagitan ng usok at sigaw, may isang lalaking nakabarong na simplehang dating, tahimik na lumapit, parang hindi siya bahagi ng eksena, pero alam niyang bahagi siya ng dahilan. Tumingin siya kay Teacher Clarice, saka kay Lira na may dugong dumadaloy sa kamay, saka kay Aling Celia na halos hindi makahinga. "Anong pangalan niya?" Mahinang tanong ng lalaki. Kontrolado ang boses pero may bigat. "Aling Celia Manansala," sagot ni Teacher Clarice, nanlalamig ang kamay. "Bakit?" Huminga ang lalaki, parang pinipigilan ng sariling emosyon. "Ako si Attorney Leandro Monteverde," sabi niya, "at hindi na ito matatapos sa aksidente." "Ako si Attorney Leandro Monteverde," ulit ng lalaki, at sa ilalim ng nag-aapoy na kariton, para siyang nakatayo sa gitna ng usok na may dalang malamig na hangin. "At hindi na ito matatapos sa aksidente." Hindi agad nakareact si Lira. Humihikbi siya, nanginginig ang kamay na sugatan at nakatitig sa pagliyab parang nanonood ng sariling buhay na nilulunod sa apoy. Si Teacher Clarice naman, kahit matapang, ay napalunok. Narinig niya ang pangalang Monteverde. Hindi dahil kilala niya, kundi dahil ang tono ng boses ng lalaking ito ay hindi gaya ng mga taong nakikita sa barangay hall. Walang yamang, walang sigaw, pero bawat salita parang pako. "Attorney," mahina ang sabi ni Teacher Clarice. Kayo po ba yung nasa liham?" Tumanggo si Attorney Leandro. Mabilis, diretsyong tingin. "Oo, pero mamaya natin pag-uusapan. Unahin muna natin si Aling Celia." Sa girid, si Aling Celia ay nakalugmok, hawak ang dibdib, halos hindi makahinga. Si Pastor Eli, nakaluhod sa tabi niya, pinapaypayan siya gamit ang panyo. "Celia, tingnan mo ko," sabi ni Pastor Eli, nanginginig ang boses pero matatag. "Humina ka, dahan-dahan." "Lola! Lola!" sigaw ni Lira. Tinangkang lumapit pero hinawakan siya ni Mang Doro sa balikat para hindi siya matumba. Ayoko, bulong ni Aling Celia, halos hindi marinig. "Yung kariton." Lumuhod si Attorney Leandro sa tabi niya na parang matagal na niyang alam ang dapat gawin. "Aling Celia," mahinang tawag niya, parang hindi abogado kundi anak na matagal nang nawala. "Leo po ito."
Nang marinig ni Aling Celia ang pangalang iyon, bumuka ang mata niya kahit malabo. Parang may sinag ng nakaraan na pumasok sa usok. Leo? Pabulong niyang sagot. Ikaw ba yung batang... Opo, sagot ni Attorney Leandro. Yung batang pinakain niyo noon at pinauwi kahit wala kayong sobra. Huwag na po kayong magsalita. Dadalhin po natin kayo sa ospital. Sa isang utos lang, gumalaw ang mga tao sa paligid. Si Teacher Clarice tumawag ulit, mas malinaw ang boses. May emergency medical case dito. Matandang babae, difficulty breathing, pakibisan. Si Mang Doro, kahit nanginginig sa galit, pinatakbo ang trisiklo palapit. Si Pastor Eli, tumulong buhatin si Aling Celia. At si Lira, nangingiyak, sumunod hawak ang sugatang kamay. Sa likod nila, si Kapitan Tadeo Barameda, na kanina'y nagpapapreskon pa, biglang nag-iba ang tindig ng marinigang attorney at ang apelyidong Monteverde. Sinong lalaking yan? Bulong niya kay June Abad, pero halatang may kaba na. Hindi ko alam, Kap, sagot ni June, nakasimangot pero may bahid ng pag-aalinlangan. Basta, pabulong ni Kapitan, basta siguraduhin mong walang lalabas na video. Kunin mo yung mga cellphone kung kaya. Pero hindi niya alam. Huli na. Ang dashcam ni Mang Doro ay naka-record na. May ilang kabataan sa kanto na nag-live sa social media. At si Teacher Clarice, sa sobrang galit, hindi na nag-iingat sa takot. Nag-iingat siya sa ebidensya. Sa ospital, ibang klase ang lamig. Hindi na usok ang bumabalot, kundi ang amoy ng antiseptic. Habang inaasikaso si Aling Celia sa ER, umupo si Lira sa bench. Hawak ang sugatang kamay na nilagyan ng gauze. Katabi niya si Teacher Clarice. Tahimik pero nakatukod ang siko. Halatang nag-iisip. Dumating si Attorney Leandro na may kausap sa phone. Mabilis magsalita. Hindi malakas pero may bigat. Opo, Doc. I-flag niyo po as emergency. Ako na po bahala sa deposit. Sabi niya. Yes, send me the estimate. Nang ibaba niya ang phone, lumapit siya kay Lira. Lira, tama? Tanong niya. Tumanggo si Lira, hindi makatingin ng diretsyo. Opo. Pasensya ka na, mahinang sabi ni Attorney Leandro. Kung mas maaga akong nakabalik, hindi na umabot sa ganyan. Hindi napigilan ni Lira ang luha. Sinunog po nila yung kariton, Attorney. Nandun po yung ipon ni Lola. Pati mga gamit namin. Parang wala kaming laban. Umupo si Attorney Leandro sa tabi niya, hindi nagmamadali. May laban kayo, at ngayon, hindi na kayo mag-isa. Sa sandaling iyon, lumapit si Teacher Clarice. Inilabas ang folder na dala niya. Attorney Monteverde, ako po si Clarice Ibarra, teacher ni Lira. May ilang dokumento po akong hawak, photocopies ng purchase orders at listahan ng beneficiaries na pinadali sa printing shop. Baka may kinalaman sa modus ng barangay. Tumingin si Attorney Leandro sa papel at sa unang tingin pa lang nagbago ang titig niya. Yung titig ng abogado na nakakita ng pinto sa isang mas malaking kaso. Sino ang nagbigay nito? Tanong niya. Ate Lina Soriano, sagot ni Teacher Clarice. May-ari ng printing shop. Napansin niya yung anomalies. Mahusay, sabi ni Attorney Leandro. Pero kailangan nating ingatin siya. Kapag nalaman ng barangay, siya ang unang tatargetin. Parang sumikip ang dibdib ni Lira. Ma'am, Ate Vina? Babantayan natin, sagot ni Teacher Clarice. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor. Stable na siya, sabi nito. Pero kailangan ng monitoring. May history ba ng heart problems? Nagkatinginan si Lira at Teacher Clarice. Si Lira napayuko. Hindi po sinasabi ni Lola, sagot ni Lira, halos pabulong. Lagi po niyang sinasabi pagod lang. Tumanggo ang doktor. Kailangan nating mag-ingat. Stress ang nag-trigger. Kailangan niya ng pahinga. Pag-alis ng doktor, lumapit si Attorney Leandro kay Lira at Teacher Clarice na parang nagdesisyon na. Makinig kayo, sabi niya. May dalawang bagay tayong gagawin. Una,
Ililigtas natin si Aling Celia. Pahinga, gamot, at siguraduhin nating walang manghaharas sa inyo sa bahay. Pangalawa, ilalagay natin sa tamang proseso ang ginawa nila. Paano po? Tanong ni Lira, nanginginig ang boses. Kapitan yon, tanod sila, barangay sila. Ngumiti si Attorney Leandro, hindi masaya, kundi determinado. Kapag kapitan, mas mataas ang pananagutan, at ngayon, may ebidensya tayo. Kinabukasan, bago pa man makauwi si Aling Celia, sinimulan na ni Attorney Leandro ang paggalaw, hindi sa barangay hall, kundi sa mas malapad na lugar. Una, pumunta siya sa police station kasama si Teacher Clarice at si Mang Doro. Pinakuha ang dashcam footage at ipinasa sa investigator. Tinawagan din niya si Pastor Eli para maging community witness. Pangalawa, pinasama niya si Lira sa pagkuha ng medico-legal report para sa sugat sa kamay. Hindi dahil gusto niyang palakihin ang drama, kundi dahil alam niyang sa korte, ang sugat ay katotohanan. Lira, sabi ni Attorney Leandro habang nasa hallway ng station, hindi mo kailangang magpakatapang na parang pelikula. Kailangan mong maging malinaw. Kailangan mong maging totoo. Opo, sagot ni Lira, pinipigilan ng luha. Sa labas ng station, nakasandal si Mang Doro, nanginginig sa galit. Attorney, kung pwede lang gusto kong suntukin yung kapitan. Normal yan, pero wag nating ibigay sa kanila ang dahilan para baligtarin tayo. Dito tayo mananalo, sa dokumento, sa record, sa due process. Makalipas ang 2 araw, nag-message si Ate Vina Soriano kay Teacher Clarice. Ma'am, may mga taong nagtanong sa shop. Tanod daw. Hinahanap kung sinong nagpapa-photocopy. Agad gumalaw si Attorney Leandro. Pinapunta niya si Ate Vina sa law office niyang nakapark sa malapit na bayan, hindi sa barangay, para ligtas. Doon, tinanong niya ng maingat. Ate Vina, sabi niya, hindi namin kayo pipilitin. Pero kung gusto niyong tumulong, kailangan nating maayos. May proteksyon tayo, pero kailangan ninyo ring maging handa. Naninginig si Ate Vina, hawak ang bag. Attorney, ayoko pong mapahamak, pero yung nakita ko, mali. Parang may kinukubra. Parang may pangalan sa listahan na hindi naman taga dito. May kopya ka pa ba? Tanong ni Attorney Leandro. Tumango si Ate Vina. May ilan. Tinago ko. Okay, sabi ni Attorney Leandro. I-scan natin, i-secure, at wag niyo munang sasabihin kahit kanino. Kasabay nito, may unexpected na gumalaw. Si Berto Gajero, yung utility na nagsaboy ng gasolina, biglang dumating sa likod ng simbahan ni Pastor Eli isang gabi. Pawis na pawis, naninginig, parang hinahabol. Pastor, bulong niya, halos hindi makalunok. Hindi ko na kaya. Berto, ano to? Tanong ni Pastor Eli, kinabahan. Sinabi ni Kap, utos niya. Umiiyak si Berto. Akala ko, itutulak lang. Akala ko, tatanggalin lang. Pero, pinasindihan niya. Ako yung nagsaboy. Ako, pero pinilit niya ako. Kung hindi, tatanggalin daw ako. Wala na akong trabaho. May anak ako, Pastor. Tumahimik si Pastor Eli. Ramdamang bigat ng kumpisal. Berto, ang totoo, kahit pinilit ka, krimen pa rin yan. Pero may paraan kung magsasabi ka, kung tatama ka. Papatayin nila ako, bulong ni Berto. Hindi, sagot ni Pastor Eli matatag. Hindi ka nila mapapatay kung hindi ka na mag-isa. Kinabukasan, dinala ni Pastor Eli si Berto kay Attorney Leandro. Sa maliit na meeting room ng law office, nakaupo si Berto, nakayuko, parang gustong lamunin ng lupa. Ako si Attorney Monteverde, sabi ni Attorney Leandro, kalmado. Hindi ko kayo hihiyain, pero kailangan ko ng totoo. Lahat, walang kulang. Umiiyak si Berto habang nagsasalita. Ikinuwento niya ang utos ni Kapitan, ang gasolina, ang posporo. Ikinuwento rin niya ang bodega,
Yung sinasabi ni Kuya Nathan noon kung saan may mga materyales na ibinababa tuwing madaling araw. May bodega? Tanong ni Teacher Clarice, napasinghap. Opo, sagot ni Berto. Doon tinatago yung semento, yero, may delivery na parang sobra. Tapos may pirmahan. Si Engineer Santi Balyacer, lagi kong naririnig. Nagsalubong ang tinig ni na Attorney Leandro at Teacher Clarice. Mas lumalim ang kaso. Hindi na lang kariton, kundi pondo. Berto, sabi ni Attorney Leandro, kung papasok ka bilang witness, kailangan natin ng proteksyon. May witness protection request, may affidavits, may timeline. Opo, sagot ni Berto, nanginginig. Gagawin ko. Basta, huwag niyo akong iiwan. Hindi, sagot ni Attorney Leandro. Hindi na. Habang gumagalaw ang legal na proseso, hindi niya rin kinalimutan ang pinakamahalaga, si Aling Celia. Nang makauwi ang matanda, dinala siya ni Lira sa bahay, pero may 2 pulis na nakatayo sa kanto. Hindi para manakot, kundi para magbantay. Si Mang Doro at Kuya Nathan nagbantay rin sa gabi. Si Aling Luning nagdala ng lugaw. Si Pastor Eli nagdasal sa sala. At sa maliit nilang bahay, sa gitna ng pagod at takot, unang beses na narinig ni Lira si Aling Celia magsalita ng hindi nagtatago. Anak, mahina niyang sabi habang nakahiga. Yung Leo, hindi ko akalaing babalik. Bumalik po siya, Lola. At sabi niya, hindi tayo mag-isa. Sa kabilang dako ng barangay, sa bahay ni Kapitan Tadeo, may ibang klase ng gabi. Tumawag ang munisipyo, may nagtanong tungkol sa incident, may nag-request ng report. At sa unang pagkakataon, ang yabang ni Kapitan ay nagkaroon ng bitak. June, pabulong niya sa tanod, siguraduhin mong maayos to. Sino yung abogado na yan? Bakit biglang may pulis sa kanto nila? Sumingat si June Abad. Kap, mukhang hindi tayo basta-basta makakalusot. At sa katahimikan ng gabi, sa pagitan ng takot at katotohanan, nagsimula ang tunay na laban. Hindi sa kalsada, kundi sa papel, sa testimonya at sa batas. At sa bawat taong dating tahimik, ngayon ay unti-unting natututong tumayo. June, mukhang hindi tayo basta-basta makakalusot. Ang huling bulong na yon ni Tanod June Abad, narinig ni Kapitan Tadeo Barameda na parang tunog ng basag na salamin. Sa bahay niya, may aircon at mamahaling sofa, pero sa dibdib niya, pawis ang nanlalamig. Hindi na niya kayang takpan ng kaba sa mukha, kaya ang ginawa niya, naglakad siya sa sala na parang leon na nakakulong. Hindi pwede. Ulit niya, paos. Hindi pwedeng dahil lang sa isang kariton. Pero alam niyang hindi na isang kariton iyon. Nagsimula sa kariton, oo. Pero ngayong may pulis na sa kanto ni na Aling Celia, may law office na gumagalaw at may mga papel na lumulutang, ang buong sistema niyang pinapatakbo sa barangay ay unti-unting nailalantad. Kinabukasan, maaga, dumating sa barangay hall ang mga sulat. Request for incident report, demand letter, at notice ng administrative inquiry mula sa munisipyo. Hindi pa iyon pinal na hatol, pero sapat para magtulakan ng mga tao sa loob. Si Kapitan Tadeo na sanay umupo sa gitna at mag-utos, ngayon ay napapatingin sa pinto tuwing may kumakatok. Samantala, sa maliit na bahay ni na Aling Celia, iba ang klase ng umaga. Hindi na amoy uling ang bumubungad, kundi amoy ng lugaw na niluto ni Aling Luning at tinintya ni Pastor Eli. Si Mang Doro naroon, nakaupo sa bangku sa labas. Kunwari nagpapahinga pero halatang nagbabantay. Si Kuya Nathan, tahimik sa gilid, nag-aayos ng sirang gate na dati nang nakasandal lang sa alambre. Sa loob, nakahiga si Aling Celia. Nakatutok ang tingin sa kisame. Sa kamay niya may maliit na rosaryo. Sa tabi ng kama, nakaupo si Lira. Hawak ang notebook niyang puno ng dates, names at pangyayari, parang diary ng laban. Anak, mahinang sabi ni Aling Celia, pasensya na kung napasama ka sa lahat ng to. Umiling si Lira, kumakapit sa kamay ng matanda.
Hindi po ako napasama, La. Nandito po ako. Dito po tayo. Pumasok si Teacher Clarice. May dalang folder at thermos. Good morning, Aling Celia. Kumusta po pakiramdam nyo? Masakit pa rin, sagot ng matanda, pilit ngumiti. Pero mas masakit yung alaala ng kariton. Tahimik na tumanggo si Teacher Clarice. Aling Celia, may progress po. Si Attorney Leandro po gusto kayong makita mamaya. Pero sandali lang, hindi niya kayo papapagurin. Parang may humapo sa dibdib ni Aling Celia, halo ng hiya at pasasalamat. Leo, ang tagal kong inisip kung totoo yung pangako ng batang yon. Hindi nagtagal, dumating si Attorney Leandro Monteverde. Hindi siya dumating na may convoy o sirena. Isang simpleng sasakyan lang, may driver na tahimik. Pero pagpasok niya sa bahay, parang may dalang kumpiyansa na hindi yabang. Kumpiyansang galing sa alam niyang tama ang gagawin niya. Aling Celia, malumanay niyang bati, lumuhod pa sa tabi ng kama para magkapantay sila. Pasensya na po, ngayon lang ako nakabalik ng ganito. Tinitigan siya ni Aling Celia ng matagal. Leo, ikaw ba talaga yan? Gumiti si Attorney Leandro at sa unang pagkakataon, hindi abogado ang nakita nila, kundi yung batang may basang buhok noon. Opo, at may utang po ako sa inyo. Hindi pera, kundi yung taraw na tinulungan niyo akong umuwi nang hindi niyo ako tinanong kung anong kapalit. Napalunok si Aling Celia. Hindi ko na maalala kung gaano kaliit yung naibigay ko. Malaki po, sagot ni Attorney Leandro. Dahil kung hindi niyo ako pinakain noon, baka hindi ako nagtuloy. Kaya ngayon, ako naman. Pagkatapos ng maikling kumustahan, inilabas ni Attorney Leandro ang maingat niyang plano. Hindi para magpasikat, kundi para ipakita na ang laban ay hindi emosyon lang. Unang balita, sabi niya, tumingin kay Lyra at Teacher Clarice. Naka-file na ang complaint. Arson, damage to property, grave coercion, may attached dashcam footage, witness affidavits at medico-legal ni Lyra. Napaikot ang mata ni Mang Doro sa galit na parang may ginhawa. Buti nga sa kanila. Second, dagdag ni Attorney Leandro. Nag-request na rin tayo ng administrative case laban kay Kapitan Tadeo at sa mga involved na personnel para ma-preventive suspend habang iniimbestigahan. Napasinghap si Teacher Clarice. Ganun po kabilis. Kailangan, kapag hindi natin sinabayan ng proseso, babalik ta rin nila tayo. At may isa pa, yung mas malalim. Tinignan niya si Teacher Clarice. Yung documents ni Ate Vina at testimony ni Berto, nagbubukas ng pinto sa posibleng anomaly sa pondo. Hindi ko pa sinasabi sa press, pero nakaredy na ang report para sa proper office. Si Lyra, kahit pagod, biglang nagising ang mata. Ibig sabihin, hindi lang kami ang biktima? Tumanggo si Attorney Leandro. Hindi lang kayo, pero kayo ang naging mitya. At alam niyo ba, sa batas, minsan ang maliit na kaso ang bumubukas sa malaking katotohanan. Sa labas ng bahay, dumaan ang isang barangay patrol. Dumungaw si Kuya Nathan. Nagkatinginan sila lang pulis na naka-assign. Hindi na ngayon yung tingin ng kaya ka naming takutin, kundi nandito kami para siguraduhin na hindi na uulit. Ilang linggo ang lumipas. Sa barangay, unti-unting uminit ang usapan. May mga nagpupulong sa plaza, hindi na para sa fiesta, kundi para sa hearing. Ang munisipyo nagpadala ng notices, may dumating na investigador. Sa bawat araw, palala ng palala ang kaba ni Kapitan Tadeo. Wala ka sasabihin, Berto. Sigaw ni June Abad sa phone isang gabi nang malaman nilang nawawala ang utility. Kung hindi, hindi ka na makakabalik. Pero si Berto, nasa maliit na safe place na inayos ni Attorney Leandro. Umiiyak habang pinipirmahan ng affidavit. Katabi niya si Pastor Ellie, tahimik, at si Ate Vina, nanginginig pero hindi na umatras. Berto, mahinang sabi ni Pastor Ellie, kung may takot ka, normal yan. Pero ngayon, ginagawa mong tama. Dahan-dahang tumanggo si Berto. Ayoko nang maging kasangkapan.
Dumating ang unang malaking araw, ang hearing sa municipal level para sa administrative case. Hindi ito dramatic na parang TV. Walang suntukan, walang sigawan, pero ang bawat salita ay may bigat na parang bato. Nandun si Kapitan Tadeo, nakabarong, pilit maayos ang postura. Kasama niyang isang private lawyer na mukhang sanay sa areglo. Nandun si June Abad, nakapamewang, pero halatang iniiwasan ng kamera. Sa kabilang panig, nandun si Lira, kasama si Teacher Clarice at si Mang Doro. Nandun si Pastor Eli, at sa gitna, si Attorney Leandro, hawak ang folder na puno ng ebidensya. Your Honor, mahinahon niyang simula. Ang nangyari ay hindi simpleng clearing. Ito ay deliberate act of violence sa kabuhayan ng isang matandang babae. May video, may witness, may medical incident. At kung titingnan natin ang pattern ng kanilang operations, may pinapaboran at may tinakarget. Sinubukan ng kampo ni Kapitan na baligtarin, illegal vendor, obstruction, safety hazard, pero nang ipakita ni Attorney Leandro ang dashcam footage, yung malinaw na gasolina, yung posporo, yung pagliyab, hindi na kinaya ng narrative nila. Napatayo si Kapitan, nanginginig ang panga. Aksidente yon, aksidente, hindi ko inuutusan. Kapitan? Kalmado, pero matalim na putol ni Attorney Leandro. Kung aksidente, bakit may gasolina? Bakit may posporo? Bakit may cameraman na handang-handang mag-frame na illegal vendor ang kasalanan? Tumahimik ang silid. Para sa unang beses naramdaman ni Lira na ang takot pala ay pwedeng lumipat mula sa mahirap papunta sa mayabang. Pagkatapos ng hearing, dumating ang unang malaking resulta. Preventive suspension si Kapitan Tadeo habang iniimbestigahan. Hindi pa final, pero sapat para mabasag ang untouchable niyang reputasyon. Nang mabalitaan ito sa barangay, may mga taong unang beses huminga ng maluwag. Si Aling Luning sa palengke, napaupo at napaluha. Si Kuya Nathan, habang nagbubuhat, napangiti. Si Mang Doro sa terminal, nagsabing, buti nga. Pero hindi pa tapos. Sumunod na mga buwan, dahan-dahan umusad ang kaso. May mga araw na pagod si Lira, may klase, may project, may pag-aalaga kay Aling Celia. May mga gabi na umiiyak siya sa banyo para hindi marinig. Pero tuwing makikita niya ang sugat sa kamay na unti-unting naghihilom, naaalala niyang hindi siya dapat sumuko. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Aling Celia sa sala, nagtanong ng biglaan ng matanda. Anak, kung manalo tayo, anong gagawin natin? Wala na yung kariton. Saglit na tahimik si Lira. Tumingin siya sa luma nilang pader, sa kalderong pinaglutuan ng lugaw, sa empty space kung saan dati nilang isinasandal ang kariton. Gagawa po tayo ng bago, pero hindi na basta kariton. Gusto ko pong legal na stall, yung may permit, yung hindi na tayo pwedeng basta sunugin. Ngumiti si Aling Celia, at sa ngiting iyon, may luha. Kung aabot tayo doon, yun ang pinakamalaking yaman. Hindi nagtagal, dumating ang mas konkretong pagbabago. Sa tulong ni Attorney Leandro, inayos ang temporary support. May scholarship assistant si Lira para hindi maputol ang pag-aaral. May medical assistant si Aling Celia at Tia Maris para sa gamot. Hindi ito pamimigay, kasama na ang oras nila Teacher Clarice na ginagamit para magturo online para hindi mahuli si Lira. Hindi ito pag-abot ng pera, kundi pagbigay ng tulong tama para magkaroon ng kaya-kaya. Pati na si June Abad, naramdaman niya ang galaw. Nagkaroon ng internal probe sa kanyang office. Dahil sa video, may mga nagtatanong, bakit may cameraman na sumasama sa clearing? Bakit parang scripted yung lahat? May mga mumulang pumapalag sa kanya, nagsasabing makakasira lang tayo pag ganito-ganito. Dahan-dahan, nawawala yung takot ng mga tao. Napapalitan ngayon ng likit na kompetisyon. Isang hapon, nabalitaan ni Lira na nakatanggap si Attorney Leandro ng 8,000 pisong donation
mula sa isang bagisto lakarigi. Hindi malaking halaga ito, pero nakapagpakita na may mga taong handang tumulong para protektahan ang kanilang kabuhayan. Lamang may referral. May foundation partners, may tamang dokumento. Ayaw ni Attorney Leandro na maging charity story. Gusto niya maging restoration of dignity. At dumating ang araw na tinawag sila sa municipal office para sa final administrative decision. Natanggal si Kapitan Tadeo sa pwesto matapos mapatunayan ng abuso at gross misconduct, kasabay ng iba pang kasong nakasampa. Si June Abad, sunispinde at may kasong kinaharap. Si Olan Rivas, na dating nakangiti sa bintana ng kotse, napilitang isara ang kiosk dahil sa permit anomalies at investigasyon sa koneksyon sa kontraktor. Si Engineer Santi Balicer, napasama sa mas mataas na audit. Hindi ito instant victory. May mga delay, may mga araw na akala ni Lira mababali ang loob nila. Pero sa dulo, may hatol. Pagkatapos ng lahat, hindi sila bumalik sa dating pwesto sa waiting shed. Hindi na dapat. Ayaw na nilang ang buhay nila ay nakaangkla sa sidewalk na pwedeng tapakan ng kapangyarihan. Sa halip, sa loob ng palengke, sa isang maliit pero maayos na espasyo, itinayo ang bagong kariton ni Aling Celia. Hindi na kariton na tulak-tulak, kundi maliit na legal na stall na may stainless na mesa, maayos na exhaust at signboard na ginawa ni Ate Vina. Isawan ni Aling Celia, malinis, tapat, may puso. Si Kuya Nathan ang tumulong magbuhat ng materyales. Si Ma'am Doro nag-volunteer maghatid ng kahon. Si Aling Luning nagbigay ng unang tray ng sibuyas at pipino. Si Pastor Eli nagdasal sa pagbubukas at sinabi niya sa harap ng mga tao, "Hindi lahat ng apoy ay pangwasak. Minsan, ang apoy ang nagbubukas ng mata. Pero ang pagbangon, tayo ang gumagawa." Si Berto, tahimik sa gilid, lumapit kay Lira at Aling Celia. "Pasensya na po," bulong niya, luhas sa mata. "Salamat po at binigyan niyo pa rin ako ng chance gumawa ng tama." Hinawakan ni Aling Celia ang kamay ni Berto. "Ang mahalaga, bumawi ka sa buhay," sagot niya, mahina pero malinis ang boses. Sa unang araw ng benta sa bagong stall, mahaba ang pila. Hindi dahil naging viral sila, kundi dahil ang mga tao sa barangay, sa wakas, nakaramdam na may saysay pala ang pagtayo. At sa unang anibersaryo ng sunog, nagluto sila ng isaw at lugaw para sa community feeding sa plaza. Hindi para magpakitang tao, kundi para ipaalala sa lahat na ang dignidad ay hindi dapat sinusunog. Dumating si Attorney Leandro ng tahimik, may dalang maliit na frame. Isang lumang larawan, isang batang lalaki na nakaupo sa gilid ng lumang kariton kumakain ng isaw, habang si Aling Celia, mas bata noon, nakangiti kahit pagod. Iniabot niya ito kay Aling Celia. "Ito po yung araw na hindi niyo na maalala," sabi niya. "Pero ako, araw-araw kong naaalala." Tinignan ni Aling Celia ang larawan, at sa mata niya, may luha na hindi na sakit, luha na parang ulan bagatapos ng matagal na tagtuyot. "Leo," bulong niya, "hindi ko akalain na yung maliit na kabutihan, babalik ng ganito." Ngumiti si Attorney Leandro. Hindi po siya maliit, at sana dito na magsimula ang mas tahimik niyong buhay, yung buhay na hindi na ninanakawan ng takot.